Aubrey! Sigaw ni Sandra na tila kinikilig pa sa kusina ng restaurant na yon habang kinakawayan si Aubrey na nag-aayos naman ng mga plato. Nagulat naman si Aubrey sa kanyang katrabaho at kaibigan nang bigla siya nitong tawagin. "O Sandra, bakit ba? Ang lakas-lakas ng boses mo." Sagot naman ni Aubrey habang papalapit sa kaibigan. "Nandito na yung crush mo, yung regular customer natin." Sambit pa ni Sandra na tila ba naiihi sa kilig. Namilog naman ang mga mata ni Aubrey tsaka biglang sumilip mula sa pinto ng kusina. Sinulyapan kung totoo ngang nandoon na ang kanyang crush na customer nila. Madalas na kumain sa restaurant na yun si Jonas. Masarap naman kasi talaga ang mga pagkain dito. Halos 3 beses sa isang linggo nga ay lagi itong naroon upang kumain. Nakakapagtataka naman na sa tuwing pupunta ito doon ay mag-isa lamang ito. Kahit minsan ay hindi pa ito nagsama ng kaibigan, kapamilya o di kaya kasintahan. Gwapo itong si Jonas, matangkad at magandang tindig ng katawan. Maamo ang mukha at may pagkatsinito. Nasa mid-20s pa nga lamang ang edad nito at isa na siyang CEO sa isang kumpanya. Kung kaya naman humaling sa kanya si Aubrey. Siya na din kasi ang madalas na nakatoka upang mag-serve sa binatang si Jonas. Nang mga sandaling yun, pabilis siyang nag-ayos ng mukha. Pinagpag ang suot na uniform at siniguradong presentable siyang haharap sa CEO. Pagkaupo ni Jonas ay kaagad siyang nilapitan ni Aubrey. "Good morning, sir." May pagpapakyut na bati ni Aubrey sa kanya. Isang magandang ngiti naman ang sinukli ng CEO sa kanya. "May I have your order please, sir?" Nakangiting tanong ni Aubrey. Kinuha ni Jonas ang menu na nasa harapan nito at mabilis itong nilapag muli. "May regular order na lang." Sambit nito. "Noted, sir. Beef stroganoff and a glass of red wine." Kabisado na din ni Aubrey ang madalas na order ni Jonas. Muling napangiti si Jonas at tumango sa dalaga. Kinikilig naman na bumalik si Aubrey sa kusina dahil nasilayan na naman ito ang napakagandang ngiti ng kanyang ultimate crush. Pagkabalik sa kusina ay kaagad niyang sinabi sa kanilang cook ang order ni Jonas. Nagtungo sa isang silid habang pinagmamasdan ng lalaki. Bigla naman siyang nilapitan ni Sandra at saka ito tinabig sa balikat. "Uy, baka biglang matunaw na yan si sir dahil sa kakatitig mo." Pabirong sabi ni Sandra. "Hay, bakit ang gwapo niya? Tapos yung smile niya, friend, nakakahulog ng loob." Pagbibiro din ni Aubrey habang nakatitig kay Jonas na abala naman sa pagsiselfone. "Friend, mangarap ka na lang dyan. CEO daw yan, no? Di ka papatusin yan." Tila ginising naman ni Sandra ang diwa ni Aubrey sa mga katagang yun. "Walang imposible, no? Malay mo, magkagusto yan sa akin. Hindi ba ako maganda, friend?" Determinadong sagot ni Aubrey. "Mission accomplished, friend. Mayaman yan. Ikaw, mayaman lang sa boobs." Sabay tawa ni Sandra habang sinipat ang dibdib ni Aubrey. "Che!" Sabay hampas ni Aubrey sa kaibigan tsaka tila nahiyang kinubli ang dibdib. "Pero friend, di naman masamang mangarap. Yan na lang ang libre ngayon. Go, friend!" Sabay hinampas ni Sandra sa balikat si Aubrey habang lumalakad papasok ng kusina. "Beef stroganoff and red wine!" Sigaw naman ng cook. Kaagad na kinuha ni Aubrey ang order na yun at mabilis itong sinerve sa CEO. "Beef stroganoff and red wine, sir." Habang nakapatong sa isang kamay nito ang tray na pinagpapatungan ng pagkain, ay marahan namang nilapag ni Aubrey sa lamesa kaharap ni Jonas ang order nito. "Thank you, Aubrey." Maikling sambit ni Jonas. Nagulat naman si Aubrey sa tinura ng CEO. Sinabi nito ang kanyang pangalan. Kilala siya nito. "Sir? You know me po?" Di mapigil ang usisa pa ni Aubrey. Biglang tinuro ng binata ang name tag nito na nakapin sa kanyang suot na blouse. "Ha?" Bigla namang hinawakan ni Aubrey ang kanyang name tag. Napagtanto niya na oo nga pala, nakaimprinta doon ang kanyang pangalan. Katulad ng iba pang waitress sa restaurant. Pilit ngiti naman ang ginanti ng dalaga. "Anyway, Aubrey, I just noticed, every time I go here, ikaw yung nagsiserve, no?" Obserbasyon ni Jonas na lalong kinakabahan ni Aubrey. Yes sir. Pero sir, if hindi niyo po gusto yung service ko, I can ask my coworker to do this service for you, sir. Sorry po." Nagkakanda utal-utal na paliwanag ni Audrey kahit wala namang sinasabing ibang lalaki patungkol sa kanyang serbisyo.
Napatawa naman si Jonas sa tinura ng dalaga. Ang daming sir niyan na. Just Jonas. Just call me Jonas. Sabi pa nito. Napalunok naman si Aubrey. Jonas? Nagpapakilala ba siya sa akin? Sa isipan niya. And there's nothing wrong about your service, Aubrey. In fact, I'm very happy with it. And the food here is good. Ang sabi pa ng lalaki. Thank you, sir. Jonas. Sir Jonas? Tila naiilang na wika ni Aubrey. Napatawa naman si Jonas. Pinagmasdang maigi ang namumulang si Aubrey. Sa katagalan nga na si Aubrey ang nag-aasikaso sa kanya sa tuwing kumakain siya sa restaurant na yon, napapansin na nito ang kakaibang ganda ng dalaga. Sa katunayan, sa unang pagpunta pa lang niya dito, pinilit na niyang malaman ang pangalan nito. Alam din niya na madalas ang mga nakaw tingin sa kanya ng dalaga sa tuwing naroroon siya. Kaya naman pasimple din itong nagpapakyut sa dalaga. At mukhang effective naman dahil hulog na sa kanyang gestures ang dalaga. Are you free after shift? Isang kataga naman ang binatawan ni Jonas na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Aubrey. Natulala ito at nablangko. Aubrey? Muling sambit ng binata. Sir? Jonas? Yes po. Opo, free ako. Wala akong gagawin mamaya. I am free like a bird, sir. Jonas. Hindi magkamayaw na sabi ni Aubrey, dala ng sobrang kilig at galak. Napatawa naman si Jonas sa mga tinura ni Aubrey. I'll just finish this food, and I'll wait for you outside. Pagkukumpirma pa ni Jonas. Hala, makikipag-date pa to sa akin? Gulat na tanong nito sa sarili. Okay. Tanging nasambit ni Aubrey sabay lakad papuntang kusina, na tila wala pa din sa sarili. Lingid sa kaalaman ni Aubrey, bukod sa pagkain sa restaurant na yun, siya talaga ang sadya ni Jonas dito. Si Aubrey Rubio. Mapupungay ang mga mata. May maliit na ilong at mapupulang labi. Labis din niyang ikinaganda ang morena nitong kulay at itim na buhok. Bukod sa pagiging waitress nito, nasa ika-4 na taon na din siya sa kolehiyo, sa kursong Business Administration. Masipag siya at determinadong makapagtapos ng pag-aaral upang sa gayon ay masuportahan din niya palang araw ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa Cagayan. Bungad ni Aubrey kay Sandra habang tulala ito. Uy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? Anong ginawa sa'yo ni Sir Pogi? Pinapatanggal ka ba niya sa trabaho? Ano ba kasi ginawa mo? Tuloy-tuloy na pag-uusisa ni Sandra. Friend, tinatanong niya ako kung free ba daw ako mamaya. Tulala pa din si Aubrey. Ha? Sigurado ka ba? Namilog ang mga mata ni Sandra sa narinig. Tumangulang si Aubrey. Ay! Kilig naman na sigaw ni Sandra. Totoo nga! Tila naman natauhan si Aubrey. Pagkatapos nga ng shift ni Aubrey sa restaurant, ay kaagad siyang lumabas. Nagmamadali pa siya dahil iniisip nito na baka mainip sa kakahintay si Jonas. Nagpalingalinga siya upang hanapin ang binata sa paligid. At doon nga ay nakita nito ang napakakisig na lalaki na nakatayo sa tabi ng isang magarang itim na kotse. Kumaway ito sa kanya habang nakangiti. Kinakabahan naman si Aubrey na lumapit dito. Naiilang siya sapagkat napakasimpatiko ni Jonas sa suot nitong long sleeve na yun habang nakatuck in sa slacks nito. Samantalang siya naman ay naka-jeans at naka-blouse lamang. Gayunpaman, maganda pa din naman siya sapagkat kahit anuman ang isuot ng dalaga ay bumabagay sa kanya. Akala ko dyan ka na matutulog sa restaurant. Pabirong wika ni Jonas. Pilit ngiti naman si Aubrey habang hinahawi ang buhok nito patungo sa likod ng kanyang tenga. Sorry, sir. Naantalang sabi ni Aubrey. Jonas, sambit ng lalaki. Just call me Jonas. Sorry, Jonas. Mahinang sambit naman ng dalaga. It's okay. Nagbibiro lang ako. Nakangiting sabi ni Jonas. So, where do you wanna go? Nabigla naman si Aubrey sa tanong ni Jonas. Kahit saan, Jonas. Nauutal na sagot ni Aubrey. Nag-iisip naman na sambit ng lalaki. Jonas, baka isipin mo na easy to get ako Sasama lang naman ako sa'yo kasi pagdidepensa pa ni Aubrey. Kasi ano? Nakangiting tanong ni Jonas.
Kasi customer ka namin sa restaurant. Baka mamaya ipatanggal mo pa ako kapag hindi ako sumama sa'yo. Naku, wag niyo pong gagawin yun. Kailangan ko po ng trabaho dahil kailangan ko pong suportahan ang sarili ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Dire-diretsong pagpapaliwanag ni Aubrey. Napatawa naman si Jonas sa mga sinabi ng dalaga. Do you think I am that kind of person that will take advantage to a girl? Tanong ni Jonas. Napatda naman si Aubrey sa tinura ng lalaki. Sa bagay, may point naman siya. Sa itsura niyang to, for sure, hindi na niya kailangan pang manligaw para makakuha ng babae. Sa isipan niya, napailing lamang si Aubrey. Kung ganon, sa dinabi-dami ng mga magaganda at mayayamang babae dyan, bakit ako napili mong yayain? Tanong din ang isinagot ni Aubrey kay Jonas. Tila na blanko naman si Jonas sa tanong ng dalaga. Ha? Maang nito, sabay sabing, actually, napansin ko yung mga titig mo sa akin noon. At madalas na din kitang napapansin, hindi ko lang pinapahalata. Pagtatapat ni Jonas. I just want to know you better. Sinserong sabi pa nito. Napalunok naman si Aubrey sa sinabi ni Jonas. Bumuntong hininga si Aubrey at sinabing, Okay, alam ko mayaman ka. Isa kang ang CEO, diba? Well, isa akong waitress sa gabi at estudyante sa umaga. Ang pera ko sapat-sapat lang. Kumakain naman ako 3 beses sa isang araw. Pero, pagipit, madalas sa dinas lang ang ulam. Humugot muli si Aubrey ng malalim na hininga. Kung gusto mo ako makilala, Jonas, kumakain ka ba ng kwek-kwek? Kasi, gutom na ako. Kung game ka, huwag na tayo magkotse. Meron diyang tindahan ng kwek-kwek sa kanto. Dire-diretso namang winika ni Aubrey habang hinihimas ang nagugutom na tiyan. Natulala na lamang si Jonas sa mga tinura ni Aubrey. Sa bilis nitong magsalita ay tila wala siyang naintindihan sa mga sinabi nito. Wait, kwek-kwek? Pagtatakang tanong ni Jonas. Yes, kwek-kwek. Pagkumpirma ni Aubrey. Like eggs in harina with food coloring. Then, deep-fried it in a golden brown used oil. Napanganga naman si Jonas sa paliwanag ni Aubrey. Para maintindihan mo, halika na, sumama ka na lang. Sabay hinila ni Aubrey ang malalambot na pala ni Jonas. Pagdating nila sa kanto, pinakita ni Aubrey sa lalaki ang street food sa tindahan ni Manong Tindero. Pinaliwanag pa niya isa-isa ang mga ito, tulad ng fishball, kikiam, squid balls at ang paborito nitong kwek-kwek. So, this is the kwek-kwek. Kumuha ito ng isang stick na may 5 nakatuhog na kwek-kwek. Isawsaw mo lang sa sauce ni Manong, then pwede mo nang kainin. Pagkaraan nga'y kinain na ni Aubrey ang sinawsaw nitong kwek-kwek. Nag-aalinlangan naman si Jonas kung kakain ba ito o hindi. Lumapit ito kay Aubrey at bumulong. Is it safe? Napatawa naman si Aubrey. Ano ka ba? Ito ang legit na mura na. Masarap pa. Madumi pa. Biro nito. Joke lang sa last part. Malinis yan, no? Ibinabad yan sa kumukulong mantika. Kaya patay lahat ng germs niyan. Dagdag pa nito. Marahan namang kumuha si Jonas ng isang stick ng may kwek-kwek at sinawsaw din sa sauce ni Manong tsaka pikit matang kinain. Ilang sandali lang ay namilog ang mata nito. Masarap pala. Sabi ko sa iyo eh. Mas masarap pa doon sa beef stroganoff, diba? Biro ni Aubrey. Napatagal ang kwentuhan ng dalawa habang halos maubos nila ang panindang street foods ng Manong habang si Jonas ay panay ang tawa sa mga hirit at biro ni Aubrey. Hindi na nila namalayan ang oras. Nag-alok na si Jonas na ihatid si Aubrey sa bahay nito. Ngunit nagpumilit si Aubrey na wag na dahil babalik pa ito sa restaurant upang maglinis. Siya din kasi ang nakatoka sa paglilinis ngayon. Pagsakay ni Jonas sa kanyang kotse, naisip niya ang mga napagkwentuhan nila ni Aubrey kanina. Ngayon lamang muling tumawa ng malakas si Jonas. Ngayon lang din siya nalibang at nakalimutan ng mabilis ang takbo ng oras. Bilib din siya sa determinasyon ni Aubrey na makapagtapos ng pag-aaral. Alam nito ang pagod ng dalaga, gabi-gabi. Sabayan pa ng pagre-review at pag-aaral pagkagaling sa trabaho. Nang mga sandaling yun, nakaramdam si Jonas ng paghanga kay Aubrey. Sakyang hindi awa lang ang nararamdaman nito. Sapagkat alam niyang sa puso niya ay may espesyal na itong nararamdaman para sa dalaga. Kinabukasan, pagkalabas ni Aubrey sa university, may isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat niya.
Bumukas ang bintana nito sa passenger seat at bumungad sa kanya si Jonas. "Ride in! Hatid na kita!" Nakangiting sabi ni Jonas. Nagulat si Aubrey na si Jonas ang lula ng magarbong kotse na yun. Kinilig naman siya sa ginawang pagsundo sa kanya. "Naku, salamat ah. Di na ako magpakeme-keme pa ah, kasi late na ako sa restaurant eh. Thank you talaga." Saad pa ni Aubrey habang sumakay sa kotseng yun. Bakit may pagsundo sa school? At bakit alam mo ang school ko? Pagtataka ni Aubrey. Stalker much? Hindi pa ba obvious? Nandiligaw ako. Isang mapungay na tingin ang iniwan ni Jonas kay Aubrey. Sabay ngiti dito. Masugid na nanligaw si Jonas kay Aubrey. Kahit na abala ito bilang CEO sa kanyang kumpanya, ay hindi ito pumalya na sunduin siya sa university at ihatid sa restaurant. Palagay kasi nito ay makakatulong siya kay Audrey sa kahit na maliit na paraan. Sinabi din ni Jonas na tutulungan siya nito sa gastusin sa kanyang pag-aaral. Sagot na niya ang lahat-lahat upang hindi na ito magtrabaho pa bilang isang waitress at kahit papano ay matutukan ito ng kanyang pag-aaral. Ngunit hindi ito tinanggap ni Aubrey. "Bakit pa kasi ayaw mong tanggapin ang offer ko? Ako nang bahala sa mga tuition fees mo, para di ka na mahirapan." Pagpupumilit ni Jonas habang nasa loob sila ng kotse. "Jonas, hindi pa kita sinasagot eh. Saka ano ka ba? Kaya ko naman. Ayokong isipin mo na kaya ako pumayag na sunduin mo at tanggapin ang mga bulaklak na binibigay mo ay dahil sa yaman mo. Ibahin mo ko, Jonas. Ayokong pera ang maging dahilan kung ano mang meron tayo ngayon." "Hindi naman sa ganun, Aubrey. Ang sakin lang naman ay gusto kong tulungan kita ng bukal sa puso. Walang kapalit. Sagutin mo man ako o hindi." Nangungusap na sabi ni Jonas habang pinagmamasdan si Aubrey. "Hay nako ha, Jonas. Malapit ko na isipin na ginagawa mo yan dahil sa awa sa akin." Pagdududang sabi pa ng dalaga. Napasandal naman si Jonas at napailing. "Of course not," mariing sabi ni Jonas. "I am doing this because I think I'm starting to love you. Every day, mas napufall ako sa'yo, Aubrey. Humahanga ako sa pagiging determinado mo sa buhay. Ang pagiging strong mo, despite the fact na kinakaya mo lahat to alone. Mahal na kita, Aubrey. At gusto kong maging parte ng lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. I want to be by your side all the way." Masinsinang wika pa ni Jonas. Napalunok naman si Aubrey sa mga sinabi ng binata. Sa loob ng mahigit 3 linggo nitong paniligaw, ay ngayon lamang nito narinig sabihin ang mga katagang yun. Hindi naman lihim ang pagkakaroon ng crush ni Aubrey sa lalaki. Sa umpisa pa lang ay humahanga na siya dito. Marahil humanga siya sa umpisa sa pisikal na anyo ng binata. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo niyang hinahangaan ang karakter nito. Mabuti ang pakikitungo nito sa kanya. Dahil din kay Jonas ay nakita niya ang kanyang halaga. Kahit na langit at lupa ang pagitan nila. Kung kaya ng mga sandaling yun ay matamis na tinanggap ni Aubrey ang pag-ibig ni Jonas. "Jonas, tigilan mo ng panliligaw mo sa akin," saad ni Aubrey. Nagulat naman si Jonas sa sinabi ng dalaga. "Ha? Did I do something wrong?" "No, itigil mo na ang panliligaw mo sa akin. Kasi..." Inilapit ni Aubrey ang mukha nito sa nakatulalang si Jonas. "Kasi, tinasagot na kita." Nakangiting saad ni Aubrey pagkaraan at hinalikan nito ang lalaki. Namilog ang mga mata ni Jonas sa narinig. Mabilis na tumibok ang kanyang puso at di masidlan ang galak. Gumanti ito ng masidhing halik sa dalaga. Dala ng kanyang emosyon. Mainit. Naglalagablab ang kanilang mga emosyon. Batid nila ang nararamdamang pag-ibig nila sa isa't isa. Nang kumawala si Aubrey sa mga halik ni Jonas, ay nagsabi itong, "Jonas, basta ayokong bibigyan mo ako ng pera at kung anumang material na bagay. Sapat na sa akin ang mga bulaklak at ang presensya mo sa tuwing kailangan kita. Hayaan mo akong magpursige sa aking pag-aaral habang nagtatrabaho. Gusto ko, pagdating ng panahon, maging proud ka sa akin. Na ginawa kong lahat ng to, na walang tulong mo." Sinserong pagpapahayag pa nito. Napangiti naman si Jonas sa mga tinura ni Aubrey. Hindi nga ito nagkamali ng babaeng piniling mahalin. Mahal siya nito, hindi dahil sa pera nito at katayuan sa buhay.
Masaya siya dahil minahal siya ng isang babaeng puno ng pangarap sa buhay. Basta Aubrey, sasamahan kitang maabot lahat ng pangarap mo. Sana, anumang bahagi ng pangarap mo, may part doon na kasama ako. Pakiusap ni Jonas sa kanya. Ano ka ba? Ikaw kaya ang knight and shining armor ko? Masayang tugon pa ni Aubrey, sabay yakap sa binata ng mahigpit. Walang pagsidla ng ligaya ng dalawa. Matagal silang nagyakap sa loob ng kotse ni Jonas bago siya pumasok sa loob ng restaurant. Pagkatapos ng shift ni Aubrey, nagulat siya dahil nakita niyang nakapark pa din sa harapan ng restaurant na pinagtatrabahuan niya, ang kotse ni Jonas. Mabilis siyang lumapit dito at kumatok sa bintana. Napansin nito na natutulog na ang binata sa loob ng kotse. Marahil dala din ang pagod sa opisina at matagal na paghihintay sa buong shift ni Aubrey. Muli nitong kinatok ang bintana upang magising si Jonas. Tila nagulat naman si Jonas na nagising. Agad nitong binuksan ang bintana. Anong ginagawa mo dito? 10:00 na ng gabi. Hindi ka umalis dyan simula ng kaninang hinatid mo ko? Bulalas ni Aubrey. Oo, gusto ko sana mag-celebrate ngayon eh. Kasi sinagot mo ako. I'm a good cook. Kung hindi mo na itatanong. Invite sana kita sa condo ko. Paanyaya naman ni Jonas sa dalaga. Naghintay ka dyan ng matagal. Hindi mo man lang ako tinext. Sabi pa ni Aubrey habang pumapasok sa loob ng kotse ng binata. Naku, ayaw naman kitang gambalain pa sa work mo. Sagot naman ni Jonas. Magaling ka magluto? Bakit lagi kang nandito noon? Sabi ko na nga ba ako talaga yung sadya mo dito. Biro pa ni Aubrey. Napatawa naman si Jonas sa sinabi ng dalaga sapagkat totoo naman ang tinura nito. Ayaw mo kwek-kwek? Dagdag na biro pa ni Aubrey. Pas muna sa kwek-kwek. Paglutuan muna kita ng something special tonight. Wika naman ni Jonas. Nang dumating sila sa condo ni Jonas ay namangha si Aubrey sa sobrang laki nito at sa napakagandang mga gamit na naroon. Nalula siya habang panay ang masid sa paligid. Kitang-kita mula sa malawak na glass window ang mga gusaling pumapaligid sa condo na yun. Wow! Ang laki-laki naman itong condo mo. Pag CEO ba required na ganito kalaki yung condo? Pabirong sabi pa ni Aubrey. Mag-isa ka lang dito? Yes. Maikling saad naman ni Jonas. Have a seat. Sa kitchen lang ako. Magpe-prepare ako ng food natin. I know you're hungry na. Nasaan yung mga magulang mo? O kaya mga kapatid mo? Usisa naman ni Aubrey habang palingalinga pa din sa paligid. My parents are living in the US. May business din sila doon kasama ang older brother ko. So technically, mag-isa lang ako dito sa Pinas. Sagot naman ni Jonas habang naghahanda ng iluluto nitong pagkain. Pagkatapos ngang magluto ay kaagad na hinanda ni Jonas ang lamesa. Inayos niya ito na tila isang table setting sa isang magarang restaurant. Pagkatapos ay pinatong ang 2 plato, laman ang niluto nitong pasta. Marahang inalalaya ni Jonas si Aubrey. Binuhat ng bahagya ni Jonas ang silya paatras upang makaupo si Aubrey. Have a seat, aniya. Pagkaupo naman ni Audrey ay pinatong pa ni Jonas ang isang telang puti sa kanyang hita upang hindi ito madumihan. Ang sala naman? May paganyan pa. Biro ni Aubrey habang pinagmamasdan ang buong itsura ng lamesa. May 3 kandila at mga rosas din sa paligid nito. Ang romantic naman. Dagdag pa niya. Only for you, my love. Sagot naman ni Jonas habang nauupo sa kabilang silya, katapat ni Aubrey. Let's eat. Saad pa ng binata. Anong luto to? Maang naman ni Aubrey. It's chicken Florentine pasta. Nakangiting tugon naman ni Jonas habang iniikot ang tinidor sa pasta at marahang inalok at inilapit sa mga labi ni Aubrey. Try it. Thank you. Nakangiting sambit ni Aubrey tsaka nito tinikman ang pasta. Ang sarap. First time ko nakatikim nito Namilog naman na mata ni Aubrey nang matikman yun. Sabi ko sa'yo masarap ako magluto. And this is special kasi this is our first dinner together. Malambing pang sabi ni Jonas. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang masarap na putahing yun na niluto ni Jonas. Masaya din sila habang nagkikwentuhan at nagbibiruan. Hindi na marahil napansin pa ni Aubrey na 2:00 na pala na madaling araw. Medyo inaantok na din siya marahil dala ng pagod sa trabaho.
at sa ininom nilang red wine. Kasabay pa nito ay bigla ding bumuhos ang malakas na ulan. Late na pala, Jonas. Uwi na ako. May klase pa ako bukas. Pahayag ni Aubrey habang tinitignan ang relos niya. I'll take you home. Mabilis na tubo naman ni Jonas. Wag na. Alam ko pagod ka na din, no? Hindi na kita istorbohin, my love. Saad naman ni Aubrey habang nag-aayos ng gamit nito sa sofa. Naisipan nila na ang magiging term of endearment nila ay my love. Bigla namang kumulog ng malakas kasabay ng nanilisik na kidlat na siya namang matinding ikinagulat ni Aubrey. Bigla na lamang itong napayakap kay Jonas at napatili. Nakapikit pa ang mata nito nang mapayakap ito sa makisig na katawan ng lalaki. Nang mapagtanto na napayakap sa nobyo ay tila nailang ito. Marahan itong pumagla sa pagkakayakap habang nakatitig kay Jonas. Nag-cruise ang mga titig nila sa isa't isa. Tila nang hihikayat ng isang halik ang mapupungay na mata ni Jonas. Tila naman nadarang si Aubrey at kaagad na bumigay sa mga titig na yun. Marahang inilapit ni Jonas ang mga labi nito sa mapupulang labi ni Aubrey. Hindi nila mapigilan ang kanilang mga emosyon. Mas nadarang, mas mainit. Inaumagahan, tila naman nagbalik sa katinuan si Aubrey pagkagising nito. Nakahiga siya, katabi ng kanyang nobyo sa malaking higaan na yun. Pareho silang natatakpan na makapal na puting kumot na yun. Mabilis siyang kumilos at nag-ayos ng sarili. Mabilis itong nagtungo sa CR. Doon ay kaagad siyang nagbihis at saglit na nag-ayos. Pagbalik niya sa bedroom ay nagising naman si Jonas. Good morning, my love. Pupungas-pungas pa itong si Jonas. Good morning. Nauutal naman na sambit ni Aubrey. Napansin naman ni Jonas ang balisang si Aubrey. Kaagad itong napaigtad sa pagkakahiga. Sinuot ang boxer shorts nito at lumapit sa dalaga. What's wrong? Masinsinang tanong ni Jonas. Napailing lang si Aubrey, napilit ang ngiti. I'm sorry. Sorry. Paulit-ulit naman na paghingi ng dispensa ni Jonas. Batid itong tila nagsisisi si Aubrey sa nangyari ng gabing yun. Sorry saan? Tanong naman ni Aubrey. Nadala din ako, Jonas. Wala kang kasalanan. Bumuntong hininga naman si Aubrey. Alam niyang di na maibabalik pa ang nangyari. Baka isipin mo na nag-take advantage ako sa sitwasyon. Nangungusap naman ang mga sinserong mata ni Jonas. Kinabukasan, habang naghihintay si Aubrey sa labas ng gate ng kanyang university. Kanina pa siya napapalingon sa mga kotse na humihinto sa kanyang tapat. 5 minutong late kasi si Jonas ngayon. Kahit kailan kasi ay hindi pa nahuli si Jonas na sunduin siya. Madalas pa nga ay nauuna pa ito sa kanya bago siya lumabas ng gate. Kaya nagtataka talaga siya sa pagiging late nito sa sandaling yun. Lumipas ang 15 minuto, ay wala pa ring Jonas ang dumating. Kung kaya naman ay tinext na niya ito. Naghintay siya ng ilang sandali pa, ngunit wala itong tugon sa mensahe niya. Sinubukan niya din itong tawagan, ngunit patay ang telepono nito. Nag-aalala si Aubrey. Iniisip nito na baka may kung anong nangyaring masama kay Jonas. Ngunit dahil atrasado na siya sa oras, ay hindi na nito hinintay pa ang kasintahan at sumakay na lamang ng jeep patungo sa pinagtatrabahuan nitong restaurant. Oy friend, kanina ka pa dyan tahimik ha? Tsaka parang wala ka sa wisyo. Punasa kanya ni Sandra na kasamahan niya sa trabaho. Ha? Bumuntong hininga naman si Aubrey. Friend, wala kasing paramdam ngayong araw si Jonas. Ilang beses ko na siyang mini-message. Tapos di ko din matawagan yung telepono niya. Hindi niya din ako nasundo kanina sa university. Nababahalang wika ni Aubrey. Baka naman friend may meeting o kaya may kliyente sila. Saad naman ni Sandra. Hindi eh. Kahit kasi may meeting yun o di kaya may kausap na kliyente, nagbe-message yun sa akin. May bakong pakiramdam eh. Hindi kaya may nangyaring masama dun? Hindi mapakaling sabi pa ni Aubrey. Huwag naman sana. Ang nega mo, friend. Maghunos dili ka nga dyan. Pigil naman sa kanya ni Sandra. At friend, may sasabihin ako sa'yo. Saad pa ni Aubrey habang pansin pa din ang kaba nito. Ano yun? Usisa pa ng kaibigan. Pagkatapos ko siyang sagutin kahapon, may nangyari sa aming dalawa. Nadala ako sa sitwasyon. Tapos ngayon hindi na siya nagpaparamdam.
Bumulalas ang tunay na paghihinala ni Aubrey. Friend, chill ka lang. Huwag kang padala dyan sa emosyon mo. Isang araw pa lang ang nagdaan. Malay mo, bukas ng umaga, mag-message siya sa'yo. Baka nasira yung phone niya, o kaya ay nalubat, o kaya may emergency. Kaya huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Pilit namang pinapakalma siya ni Sandra. Lumipas pa ang ilang malulungkot na araw. Hindi na nagparamdam si Jonas kay Aubrey. Walang mensahe, walang tawag, walang kahit anong paramdam. Naging tila bulang naglaho si Jonas sa alapaap. Matindi ang nararamdamang galit ni Aubrey kay Jonas. Tila ginamit lamang siya ng lalaki. Matapos siya nitong paikutin at paibigin, ay naglaho na ito. Na makuha nga ng lalaki ang gusto nito ay hindi na siya nagparamdam pa sa dalaga. Kapal na muka, ang galing mambola. Pagdadabog pa ni Aubrey habang naglalampaso ng sahig ng restaurant ng gabing yun. Tapos na ang kanilang shift at pasarado na din sila ng mga oras na yun. Friend, okay lang yan. At least, ngayon alam mo na. Huwag basta-basta magpapaloko, lalo na sa mga gwapo. Tila nagbago na ang pananaw ng kanyang kaibigan na kung noon ay kung todo depensa pa ito kay Jonas. Mahigit isang buwan na simula nang tuluyang hindi na nagparamdam si Jonas kay Aubrey. Hindi na din bumalik pa sa restaurant na yon upang kumain. Sinubukan pa ni Aubrey na bisitahin ito sa kondo nito, ngunit sa main lobby pa lamang ay hinarang na siya ng staff. Kaya hindi na sa muling nagtungo doon dahil marahil ay inutos din yun ni Jonas na wag na siyang papasukin pa sa loob ng kondo. Ang pagkakamali lang din ni Aubrey ay hindi nito alam ang pangalan ng company ni Jonas. Ang tanging batid niya lamang ay CEO siya ng isang advertising agency. Nagpakaabala na lamang si Aubrey sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho upang makalimutan si Jonas. Sa loob ng panahong yun, batid na niyang tapos na kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ng lalaki. Ang buong pagkakaunawa niya sa sitwasyon ay pinaibig at niloko siya ng isang oportunista. Nung umagang yun, nagising na lamang si Aubrey na naduduwal, nasusuka, nahihilo at tila may kakaibang pakiramdam siya. Bigla na lamang siyang kinabahan. Naisip nito na hindi pa din siya dinadatan ng buwanan nitong menstruation nang lampas 5 araw na. Napalunok na lamang siya at namutla. Napukaw ang kanyang isip sa isang gabing may nangyari sa kanila ni Jonas. Madali siyang nagtungo sa isang butika upang bumili ng pregnancy kit. Pag-uwi ay agad siyang nagtungo sa banyo. Kaagad niyang sinuri kung tama ba ang kanyang kutob. Kaagad niyang ginamit ang kit at sinuri ang ilang tulo ng kanyang ihi na pinatak nito sa pregnancy kit. Ilang sandali lamang ay nakita niya kaagad ang resulta ng test na yun. Parahang may lumitaw na 2 guhit sa kit. Namilog ang mga mata niya at nabitawan ang hawak nitong pregnancy kit. Kasunod nito ay mabilis niyang sinalo ang bibig sabay ang malakas na pagtangis. Napaupo ito at tila nalugmok sa pagkabigo. Kumpirmado ngang siya'y nagdadalang tao. Walang tigil si Aubrey sa pag-iyak. Napagtanto nito ang kanyang kalagayan. Paano ko bubuhayan ang batang to? Paano ko makakapag-aral? Paano na mga pangarap ko? Anong gagawin ko? Paano ko to sasabihin sa mga magulang ko? Tuloy-tuloy na pagluha ng dalaga. Dito niya napagtanto at pinagsisihan ng isang gabing kaligayahan. Kaligayahan na ang kapalit ay ang kanyang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang linggo, tila nanumbalik na sa ulirat si Aubrey. Nasa tamang pag-iisip na siya nang mapagtanto niya na wala na siyang magagawa pa. Nangyari na ang mga dapat mangyari at dapat na lamang niyang panindigan ito. Tinawagan niya ang kaibigang si Sandra at pinagtapat dito ang kanyang sitwasyon. Kaagad namang napasugod sa kanyang apartment ng kaibigan. Friend, sigurado ka ba na itutuloy mo yan? Pagkukumpirma ni Sandra na ang tinutukoy ay ang pagbubuntis ng kaibigan. Bumuntong hininga at napatango si Aubrey. Oo, itutuloy ko to. Naniniwala ako na blessings to. Di ko kakayanin na kumitil ng buhay, lalo na't wala namang kasalanan ng batang to. Malalim na paglalahad ni Aubrey. Friend, paano ng pag-aaral mo? Pag-aalala pa ni Sandra. Paano mo sasabihin yan sa mga magulang mo? Kakayanin kong mag-aral kahit buntis ako. At darating din ang tamang panahon para ipagtapat ko to kay na mama at papa. May panindigang sabi pa ni Aubrey. Paano yung trabaho mo? Tandaan mo,
na sa trabaho mo ikaw kumukuha ng pansuporta sa pag-aaral mo. Paano ngayon yan? Kaya ba ng pagwi-waitress mo kapag nabuntis ka na kasabay pa ng pag-aaral mo? Pilit namang pinaunawa ni Sandra sa kaibigan ang realidad. Bahagya namang napatigil si Aubrey at napaisip sa mga tinura ni Sandra. Tama ito sa mga binanggit nito. Kakayanin ba niyang suportahan ang pagbubuntis at pag-aaral niya? Ang isa sa magagandang katangian naman ni Aubrey ay ang determinasyon nito kung kaya't desidido itong pagsabayin ng pag-aaral nito at ang pagbubuntis. Kakayanin ko to. Kaya ko to. Mariing sambit ni Aubrey. Niyakap siya ng kaibigan dala ng paghanga nito sa katatagan ni Aubrey. Friend, saludo ako sa'yo. Sige, kung may maitutulong ako sa'yo, nandito lang ako. Basta, ninang ako Pahayag ng kaibigan na may halong pagbibiro. Bahagya namang gumaan ang sitwasyon at napangiti si Aubrey. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Sandra sa apartment ni Aubrey. Humahangos itong kumakatok sa pinto. Kaagad naman siyang pinagbuksan ni Aubrey. Oh, bakit hingal na hingal ka dyan? Sambit ni Aubrey. Friend, sumama ka sa akin sa Laguna. May pananabik namang sambit ni Sandra. Nahihibang ka ba, friend? Alam mo namang sitwasyon ko, diba? Tugon ni Aubrey. Friend, may inaalok na scholarship ang kooperatiba sa amin. At ang isang magandang balita pa, may libre na tayong titirhan. Dahil ang sahin ko, nag-migrate na sa Canada. At kinuha akong katiwala. Masayang balita naman ni Sandra. Anong kabuhayan naman natin dun? Usisa naman ni Aubrey. Huwag kang mag-alala. May iiwan na maliit na kantina si Chang. Nabalitaan niya kasi na nagtatrabaho tayo sa sikat na restaurant dito sa Maynila. Kaya ang sabi niya, tayo na lang ang magtuloy sa kainan niya. Dagdag pa ni Sandra habang halatang halata dito ang lubos na kagalakan. Natuwa naman si Aubrey sa mga narinig. Tila biyaya nga ang pagbubuntis na yun, sapagkat inalatag na sa kanya ang lahat upang mas maging maayos ang kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Nang linggong yon ay bumiyahe na sila patungong Laguna. Baon ang lakas ng loob at paninindigan. Lord, hindi man ako madalas humiling sa'yo, pero sana'y gabayan niyo kami ng aking anak sa bagong buhay na tatahakin namin sa Laguna. Ang tanging hiling ko lang po ay ang kaligtasan naming mag-ina. Panalangin pa ni Aubrey habang nakasakay sa bus na yon patungong Laguna. Pagkarating sa Laguna ay napapikit si Aubrey. Nilanghap ang sariwang hangin at pagdilat nito'y nakangiti siyang sinalubong ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Mabilis na tumakbo ang panahon. 9 na buwan na ang nakararaan. Naging maayos ang kalagayan ni Aubrey sa Laguna. Nakapagtapos ito ng pag-aaral sa kolehiyo at sa katunayan ay cum laude pa siya. Sa ngayon naman ay naghihintay na lamang ito sa pagsilang ng kanyang anak bago sa maghanap ng trabaho. Patuloy naman ang pagtulong nito kay Sandra sa kantinang ipinagkatiwala sa kanila. Habang abala silang dalawa sa paglilinis sa kantina ay natanong ni Sandra si Aubrey. Friend, hindi ka talaga nagpa-ultrasound no? Namimintog na sa laki ang tiyan mo. Baka mamaya, kambal, o di kaya triplets yan. Nababahalang wika ng kaibigan. Friend, di ba sabi ko naman sa'yo, gusto ko surprise, lalaki man o babae. Kambal man, triplets, o kahit quadruplets pa. Masaya ako sa kung anong ipinagkaloob ng Diyos. Isa pa, sabi ng doktor sa ospital, ay normal lang daw ang laki ng tiyan ko para sa isang bata. Pahayag naman ni Aubrey. Pero di ba sabi sa last check-up mo, parang may something sa heartbeat. Parang dalawa yung naririnig ni doktora. Magpa-ultrasound ka kasi, friend. Dagdag pa ni Sandra. Minabuti na din ni Aubrey na ipagtapat sa kanyang mga magulang na nasa kagayan ng kanyang kalagayan. Inisip nitong mas makakabuting sabihin na niya ang totoo. Upang sa gayon ay mas madali nilang maunawaan kung bakit hindi na madalas ang pagpapadala nito ng pera sa kanila. Ngunit sa kabila nito, pursigido pa din si Aubrey na tulungan ang mga magulang at kapatid nito kapag nakapanganak na siya. So, ano palang sabi ng mga magulang mo sa Cagayan tungkol sa pagbubuntis mo? Pag-uusisa ni Sandra. Ayon, ramdam ko yung disappointment nila. Pero nauunawaan naman nila ang sitwasyon ko. Sabi pa nga nila, alagaan ko daw yung pagbubuntis ko at hindi na daw sila makapaghintay na makita ang apo nila.
Nakangiting sabi pa ni Aubrey na may halong lungkot. Friend, sa tingin mo hinanap ka ng mokong na yon? Tanong ni Sandra na ang tinutukoy ay si Jonas. Wala na akong pakialam sa kanya. Tsaka, di na din niya tayo matutuntun dito. Tsaka kita mo naman, na kaya ko na pagsabayin ang pag-aaral at pagbubuntis ko na wala siya. Ngayon ko pa ba siya iisipin? Sagot naman ni Aubrey habang nakakunot noo. Correct. Saka hindi ka lang basta nagtapos ng pag-aaral dahil cum laude ka pa. Napaka-inspiring ng buhay mo, friend. Pagmamalaking sabit pa ni Sandra. Madami pa akong pagdadaanan, pero handa ako sa anumang hamon ng buhay. Determinadong sabi naman ni Aubrey. Maya-maya ay tila napakislot si Aubrey. Napasalo ito sa kanyang sinapupunan habang ramdam sa kanyang itsura ang pananakit. Friend, manganganak na yata ako. Sabay binitiwan nito ang isang matinding sigaw. Ah! Nataranta naman ang kaibigan habang hindi magkaugaga sa gagawin. Friend, wait lang! Inupo nito ang kaibigan sa isa sa mga silya at saka ito mabilis na tumakbo palabas upang maghanap ng masasakyan. Tricycle! Hindi magkamayaw na sigaw nito. Kaagad namang dumating ang tricycle at isinakay dito si Aubrey. Kuya, sa ospital! Dali! Bulalas ni Sandra sa driver. Pagkalipas ng ilang sandali ay nanganak na si Aubrey sa pamamagitan ng cesarean section. Nahirapan si Aubrey sa normal na panganganak kung kaya't wala nang ibang naisip na paraan ng doktor kundi i-cesarean na lamang ito. Lingid sa kaalaman ni Aubrey ay kambal pala ang kanyang isinilang. 2 malulusog na sanggol na babae. Ngunit ang mga ito ay nanatili pa din sa neonatal care unit upang maobserbahan pa. Pagkaraan ng kanyang panganganak ay nanghihina pa rin si Aubrey. Habang tulog at nakaratay sa kamang yun sa ospital, ay napansin naman ni Sandra na siya namang bantay nito ang di magkamayaw na yabag ng mga paa na tila pabalik-balik sa may pasilyo. Nagtataka ito kung bakit mayat-maya ang mga taong tila mabibilis na naglalakad palabas ng pintong yun. Napakunot noo ito at di maiwasang lumabas ng pinto ng kwarto. Nagtaka ito kung bakit tila hindi magkandamayo ang mga staff ng ospital sa pagpaparoon at parito. Hinarang ni Sandra ang isang tumatakbong hospital staff. Miss, bakit kayo nagtatakbuhan? Anong nangyayari? Usisa ni Sandra. Ha? Wala po, ma'am. May konting electrical issue lang po sa basement. Pero under control na po. Namumutlang sabi naman ng staff. Sigurado ka, nurse? Bakit takbuhan kayo ng takbuhan dyan? Nakakabulaho kayo sa mga pasyente. Reklamo pa ni Sandra. Pasensya na po, ma'am. Tugon pa ng kausap. Tsaka kanina pa walang pumapasok sa room ng kaibigan ko. Hindi namin alam kung anong balita sa baby niya. Wala man lang nag-i-inform sa amin. Pabalang nasabi ni Sandra. Ha? Tila natatarantang sabi naman ng nurse. Sige po, sasabihan ko po yung head nurse. Samantala, inilihim naman ng mga empleyado ng ospital kung anong tunay na kaganapan. Nagkaroon ng technical issue sa gas pipe ng ospital sa basement. Nagpipinto itong sumabog at masunog ang buong ospital. Ngunit andoon naman ang kanilang maintenance team para ayusin yun. Ayaw naman nilang ipaalam sa mga pasyente kung anong tunay na nangyayari upang maiwasan ang pagkakagulo at pag-hysterical ng mga tao. Sa kabilang banda, sa neonatal care unit kung saan naroon ang mga kasisilang ng mga sanggol, ay kanina pa pabalik-balik ang bantay na nurse. Kinakabahan nito dahil sa tunay na nangyayari sa ospital na yon. Dahil sa labis na pagkabalisa nito ay aksidenteng natabig nito ang name tag kung saan nakasulat ang pagkakakilanlan ng sanggol na nasa incubator. Nahulog sa sahig ang name tag na may nakasulat na Baby Girl Rubio. Apelyido ni Aubrey. Hindi naman yun napansin ng nurse. Maya-maya pa'y tumakbo na itong umalis sa kwartong yun at iniwan ang mga sanggol sa incubator. Nagising naman si Aubrey dahil sa argumento ni Sandra at ng staff ng hospital. Nasaan ang baby ko? Ito ang unang kataga ni Aubrey nang magising habang palingalinga ito. Friend, huwag ka muna magkikilos at baka bumuka yung tahi mo. Wait lang, kinakausap ko pa tong nurse. Sambit naman ni Sandra. Maya-maya humahango silang nilapitan ng head nurse at sinabing, The hospital is on fire! Lumikas na po tayo! Natatarantang sabi ng head nurse. Nagulat ang lahat sa narinig. Kinakabahan at natatakot.
Maya-maya pa'y nagkakagulo ng lahat. Anak ko! Nabiglang sabi ni Aubrey habang hawak nito ang nananakit pa na tahi sa tiyan. Mabilis siyang nakabangon sa kamang yun kahit naramdam pa din niya ang hapdi at sakit. Tinanggal ang nakatusok na swero at saka marahang tumayo. Kaagad niyang nilapitan ng head nurse at mahigpit tong hinawakan ng mga braso nito. Nasaan ang anak ko? Galit habang naiiyak na sabi ni Aubrey habang pinipigil siya ni Sandra. Natakot ang head nurse sa kilos ni Aubrey. Maingat naman siyang sinamahan ng mga ito sa neonatal care room. Paika-ika siyang tumakbo patungo ron kahit ramdam pa nito ang panghihina. Pagkarating doon ay palingalinga si Aubrey sa mga sanggol na naroroon. Kaagad na umagaw sa kanyang pansin ang sanggol na nasa bandang gitna ng nakahilerang incubator. Mabilis niyang nakita ang name tag na Baby Girl Rubio. Nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Napakaganda ng sanggol na yun. Tila naglaho naman ang paghihirap nito nang masilayan ang malaanghel na mukha ng bata. Naiiyak niyang marahang binuhat ang sangkol. Aking anak, alis na po tayo, sigaw ng head nurse. Maya-maya pa'y nagsidatingan na din yung iba pang mga nanganak sa ospital at nurses upang iligtas ang kani-kanilang mga anak. Mabilis silang umalis sa kwartong yun. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa sahig pa ang isang name tag na may nakasulat ding Baby Girl Rubio. Ang name tag na yun ay nakalaan sa isa pang anak ni Aubrey. Ang kakambal ng sanggol na iniligtas nito. Walang muwang si Aubrey na nagsilang siya ng 2 sanggol. Dahil sa trahedyang nangyari sa ospital ay hindi na siya nakausap pa na nagpaanak sa kanya. Wala na nga nagsabi sa kanya patungkol sa kambal niyang anak. Lahat ay naging abala sa paglikas sa loob ng nasusunog na ospital. Yakap-yakap ni Aubrey ang sanggol na yon kasama si Sandra at matapang nilang sinuong ang mausok na pasilyong yun. Maingay ang paligid, lahat ay nagsisigawan. May mga umiiyak at humihingi ng saklolo. Nagkagulo ang lahat. Sa kabila nito ay isa lamang ang naisip ni Aubrey, ang makalabas silang ligtas sa ospital na yun. Namataan na nila ang pinto palabas ng nasusunog na ospital. Dali-dali silang tumakbo palabas ng mausok na pasilyo, habang yakap ang sanggol. Nang tila isang pamilyar na lalaki ang naaninig nito sa makapal na usok na yun. Mabilis itong tumakbo papasok sa loob ng ospital. Hinabol pa niya ito ng tingin, ngunit mabilis itong humahangos nang nawala sa gitna ng usok. Ilang araw pa ang lumipas, maayos na nakaligtas sa sunog sa ospital ang mag-inang Aubrey at ang kaibigan nitong si Sandra. Malaki ang pasasalamat ni Aubrey dahil nakaligtas sila mula roon. Sa ngayon ay ninanamnam nito ang bawat sandaling kasamang anak nito. Nais na nilang kalimutan ang trahedyang nangyari sa ospital. "Oh, ano bang pangalan ng inaanak ko?" Tanong ni Sandra habang pinagmamasdan ng sanggol na inuugoy sa duyan. Athena Rubio. Nakatitig si Aubrey sa anak nito habang hinahalos nito ang mapupulang pisngi nito. Wow! Lakas makagoddess ng pangalan ng inaanak ko ha! Pabirong sabi pa ni Sandra. Isang katok naman sa pintuan ang babago sa takbo ng sitwasyon. Kaagad binuksan ni Sandra ang pintuan. Nagulat ito dahil ang doktor na siyang nagpaanak kay Aubrey ang naroon. Putlang-putla ang mukha ng doktor at tila balisa. Lumapit naman kaagad si Aubrey sa dalawa na makita nito ang doktor. "Dok, anong ginagawa niyo dito?" Usisa ni Aubrey. "Aubrey, may ipagtatapat ako sa'yo." Panimula ng balisang doktor. "Kambal ang anak mo." Pagtatapat ng doktor. Nagulat at tila nanindig ang kanyang balahibo sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala at tila siya'y nananaginip sa mga tinura ng doktor. Napaatras siya habang sapu-sapu ang kanyang bibig. "Paano? Nasaan ang kakambal ng anak ko? Nasaan ang isa ko pang anak?" Napahagulgol si Aubrey at hindi mapigilan ang nagngangalit na emosyon. Nagkagulo sa ospital. Habang lahat ay nagtatakbuhan para makaligtas, pinuntahan ko kayo sa kwarto niyo. Pero sabi ng nurse, kinuha mo daw ang anak mo sa neonatal unit. Pero pagdating ko doon, nakita kong nandun pa yung isang sanggol. Naiiyak na paglalahad ng doktor. "Sabihin yung buhay pa yung isa kong anak." Bulalas ni Aubrey habang pinapatila siya ni Sandra. Napalunok naman ang doktor. Oo, buhay siya. Buhay siya, Aubrey. Pero may isang lalaking lumapit sa akin ng sandaling yun at nagpakilalang ama ng mga anak mo. Inuha niya at iniligtas ang bata. Tugtong pa ng doktor.
Namilog ang mga mata ni Aubrey sa narinig. Hindi ito makapaniwala sa sunod-sunod na revelasyon ng doktor. "Huwag mong sasabihing Jonas ang pangalan ng lalaking yun." Patuloy na pagluha ni Aubrey. "Oo, Aubrey. Jonas Ramirez. Jonas nga ang pangalan ng lalaking kumuha ng sanggol." Sagot naman ng doktor. Doon nga ay napahagulgol si Aubrey. Hindi nito buong akalain na dalawa ang nabuong bata sa kanyang sinapupunan. Hindi niya lubos maisip na may kakambal si Athena. Lubhasang nakonsensya sa kanyang ginawa. Lubhasang nagsisisi dahil hindi niya kaagad nalaman ang tungkol sa kanyang kambal. Sa kabilang banda pa'y hindi akalain na gagawin yun ni Jonas. Matapos ang masakit niyang nakaraan sa lalaki, ay ganito pa ang gagawin nito. Bumuhos ang matinding emosyon ni Aubrey. Tila muli nitong naalala lahat ng hirap nito simula nang iwan siya ni Jonas. Naglaho itong parang bula. Naglahong wala man lang pasabi. Pinaibig, pinaasa, pinaglaruan at iniwan lamang siya. At ngayon ay nagbalik upang kuhanin ang isa sa mga kambal nito. Maya-maya naman ay may humintong kotse sa tapat ng kanilang bahay. Isang magarang itim na kotse. Napatda ang tingin ni Aubrey at nanlaki ang mga mata nito. Mula sa likurang upuan ng kotse ay marahang bumaba ang isang makisig na lalaki. Yakap-yakap ang isang malusog na sanggol na babae. Napanganga si Aubrey sa kanyang nakita at nagulat. "Jonas?" Bulong nito. Marahang lumapit si Jonas habang karga nito ang sanggol. Muling namutawi ang pag-iyak ni Aubrey habang mabilis na sinalubong si Jonas. Kaagad niyang inagaw sa lalaki ang sanggol na yun. "Anak ko! Oh, Diyos ko! Anak ko!" Umahagulgol na pagtangis ni Aubrey habang pinagmamasdan ng maamong mukha ng sanggol. Kawangis na kawangis nito si Athena, kung kaya't sigurado siyang kambal ito ng anak niya. Buong puso namang pinaraya ni Jonas ang kanyang mga braso upang mahagkan ni Aubrey ang sanggol. "Aubrey," tanging nasambit ng lalaki. Walang ibang nakikita si Aubrey kundi ang magandang mukha ng sanggol na yun. "Sorry, anak. Sorry." Pagtangis pa niya habang lumalapit naman sa kanya si Sandra upang pahupain ang pag-iyak. Naging emosyonal ang tagpong yun. Dinig na dinig ang malakas na pagtangis ni Aubrey. Sa pagkakataong ito, pagtangis dala ng pinaghalong sakit at tuwa. Ilang sandali pa nga ay nahimasmasa na si Aubrey. Nang mga oras na yon ay nasa tamang ulirat na siya upang makipag-usap kay Jonas. Umalis na ang doktor samantalang si Sandra naman ay nasa kwarto, kasama ang dalawang sanggol. Ang kambal na anak ni Aubrey at Jonas. "Aubrey," muling pagtawag ni Jonas. Blanko ang mga mukha ni Aubrey. Walang pinapakitang kahit anong emosyon. "Aubrey, I'm sorry. Sorry dahil iniwan kita nang walang paalam. Sorry dahil dinala mo lahat ng paghihirap na mag-isa. Sorry dahil wala ako sa tabi mo. I'm sorry, my love." Bumuhos ang emosyon ni Jonas. Walang tigil ang kanyang pagluha habang nakaluhod sa harapan ni Aubrey. Nang marinig yun ni Aubrey, kusang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi nito mapigilang maiyak. Marahil ay dala ng galit at panunumbat habang nanatiling blanko ang mga mukha nito. "Aubrey, sana mapatawad mo ko." Dagdag pa ni Jonas habang patuloy sa pag-iyak. Ano nga bang nangyari kay Jonas? Bakit ba ito naglahong parang bula? "Matapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, Jonas, hihingi ka ngayon ng tawad? Matapos lahat ng paghihirap ko? Matapos mong sirain ang buhay ko? Matapos mo kong paasahin at saktan? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng budhi meron ka, Jonas? Hinding-hindi kita mapapatawad. At hindi mo pwedeng kunin ang mga anak ko." Bulalas ni Aubrey. "Aubrey, hindi ako nagpunta dito upang kunin ang mga bata. Kung yan sa tingin mo ang gusto ko, sana di ko na binalik yung isang sanggol." Paliwanag naman ni Jonas. "So, dapat pa ako magpasalamat sa'yo dahil isinauli mo ang baby ko?" Pahiyaw na tugon naman ni Aubrey. "No, that's not what I meant, Aubrey." Sabi naman ni Jonas habang tumatayo mula sa pagkakaluhod dito. "Pakinggan mo ako, Aubrey. Pakinggan mo lang ako kung bakit ako nawala." Natigil naman si Aubrey. Sa isip nito ay bakit kailangan pa niyang pakinggan ng lalaking ito. Pagkalipas ng 9 na buwan, nawala ito sa piling niya. Ngayon ay nagbalik ito.
Sa kabilang banda naman ay may bahagi sa puso nito na tila humihingi ng paliwanag mula kay Jonas. Walang binigay na tugon si Aubrey. Bumuntong hininga lamang ito at saka nakatingin sa malayo. Aubrey, after that night, ang daming nangyari. My mom called me from the States. Nagkaroon kami ng problema sa pamilya. Isinugod si Dad sa ospital dahil sa sakit nito sa puso. Kasabay pa nito ang panggigipit ng mga kapartner ni Dad sa negosyo, kasamang kuya ko. Inayos namin lahat ng gusot sa business at hindi iniwan si Dad hanggang sa huling sandali nito. Aaminin ko na ilang araw akong naging abala sa mga pangyayari sa States at hindi man lang kita tinawagan. Ngunit maniwala ka. Sinubukan kong makibalita sa'yo. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka, Aubrey. Pagdating ko dito, hinanap agad kita. Pinuntahan kita sa university. Ngunit sabi sa akin doon ay lumipat ka na ng school. Hinanap din kita sa restaurant. Pero ang sabi nila ay umalis kayo ni Sandra. Alam ng manager niyo doon ang paghahanap ko sa iyo. Sa kanya ko din nalaman na buntis ka. Ang tanging sabi lamang niya ay nasa Laguna ka. Ilang buwan kitang hinanap sa Laguna, Aubrey. Pinagtanong-tanong kita halos lahat ng bayan dito. Walang araw akong pinalipas. Araw, gabi. Kung maibabalik ko lang, Aubrey, ang nakaraan. Kung maibabalik ko lang sana. Buong pusong paglalahad ni Jonas. Husa naman ang pag-agos ng mga luha mula sa mga mata ni Aubrey. Kinurot siya ng madamdaming kwento ng lalaki. Aubrey, I'm not asking you to believe me. Hindi din ako umaasang mapatawad mo ko. Wala akong inaasahang sagot sa'yo, Aubrey. I just want you to know na hindi nagbagong pagmamahal ko sa'yo. Sobrang laki ng pagkukulang ko sa'yo. At labis-labis ko yung pinagsisisihan. Kulang ang mga salita sa pagsisisi ko, Aubrey. Kulang pa ang ginawa ko para matapatan ang sakripisyong ginawa mo. Patawad, Aubrey. Dahil sinira akong buhay mo. Patawad. Umiiyak na sabi ni Jonas. Ganon din si Aubrey. Walang tigil din siya sa pag-iyak. Tagos hanggang puso nito ang mga salitang binitiwan ni Jonas. Dito niya napagtanto na may natitira pa din siyang pagmamahal sa lalaki. Ngunit nanindigan itong hindi na siya babalik sa piling ni Jonas. Umalis ka na, Jonas. At iwan ang baby sa akin. Ayaw na kitang makita pa. Wag na wag ka nang babalik pa, Jonas. Mariing pahayag ni Aubrey. Naiintindihan ko, Aubrey. Naiintindihan ko. Marahang bigkas naman ni Jonas na may halong pagsisisi. Bago ito tuluyang lumabas ng bahay ay may isang pakiusap ito. Alagaan mo si Venus. At maaari ko bang malaman ang pangalan ng isang kambal? Pinangalanan naman ni Jonas na Venus ang sanggol na kanyang niligtas. Athena. Mahinang sagot naman ni Aubrey saka nanlulumong umalis si Jonas. Pagkalipas ng ilang araw, mababa na agna sa mukha ni Aubrey ang lubos na kasiyahan. Kasiyahang dulot ng kanyang kambal na sina Athena at Venus. Hindi niya akalaing hindi lang isa, kundi dalawa ang biyayang bigay ng Diyos sa kanya. Dahil nga dito, mas lalong nagpursige si Aubrey sa pagtatrabaho. Sa ngayon, isa na siyang regular employee sa isang bangko sa kanilang lugar. Kumikita din siya ng sapat para matustusan ang gastusin para sa kambal. Dagdag pa dito ay nakakapagpadala din siya para sa kanyang mga magulang sa Cagayan at para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Gayunpaman, madalas din ang pagbisita ni Jonas sa kanilang bahay. Tinataon nito na wala si Aubrey at si Sandra lamang ang bantay upang gayon ay makita niya ang kanyang mga anak at maiwasan ang galit ni Aubrey. Jonas hindi ko to ginagawa para kampihan ka. Pinapayagan kita kasi ikaw pa din ang ama ng kambal. Bika ni Sandra nang minsang dumalaw doon si Jonas. Salamat, Sandra, dahil pinapayagan mo akong makita yung magagandang anak namin ni Aubrey. Sabi naman ni Jonas habang buhat-buhat ang dalawang bata. Kapansin-pansin naman ang pagkakahawig ng kambal sa kanilang ama. Kung kaya't hindi maipagkakaila na siya nga ang tatay ng mga ito. Naku, ilagay mo na sila sa crib, Jonas. At mag-aalas 5 na. Baka abutan ka pa ni Aubrey dito. Naku, patay tayo niyan. Nag-aalalang sambit ni Sandra. Marahan namang ibinalik ni Jonas ang natutulog na kambal sa crib at saka niya ito hinalikan. Pagkaraan ay dumukot ito ng pera at tinabot kay Sandra.
Dagdag na panggastos para sa mga bata. Sambit ni Jonas. Naku, yan ka na naman eh. Alam mo naman na ayaw ni Aubrey ng ganyan. May paninindigan ng kaibigan ko. At kapag sinabi niyang wag hihingi ng tulong sa'yo, talagang hindi niya yun gagawin. Paliwanag naman ni Sandra. Wag mo nang ipaalam. Alam kong may sinusuportahan din si Aubrey sa Cagayan. Para sa pamilya niya. Para mabawasan na din ang iniisip niya. Paglalahad naman ni Jonas. Naku, bahala ka nga. Napakamot ng ulo naman si Sandra. Kinagabihan pagkagaling sa trabaho ay napansin naman ni Audrey ang mga nakalatang gatas sa ibabaw ng lamesa at ilang mga diapers. Friend, saan galing tong mga gatas at diapers? Pang-uusisa ni Aubrey. Malaki yung kinita ko sa kantin kanina, friend. Kaya naisipan kong ibili ng gatas at diapers sa mga inaanak ko. Pagdadahilan naman ni Sandra. Napakunot noo si Audrey. Tila hindi ito naniniwala sa tinura ng kaibigan. Friend, nagsisinungaling ka. Kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Saan galing yung pinambili mo? Pagtatanong pa ni Aubrey. Napangiwi naman si Sandra at napakamot ng ulo. Friend, sorry. Sorry talaga. Buwelta ni Sandra. Kasi si Jonas nagpunta dito. Dinalawang mga bata. Tapos nag-iwan ng pera. Sabi ko nga, wag na kasi magagalit ka. Pero mapilit Finn eh. Pagtatapat pa nito. Napapamewang si Aubrey. Friend, bakit pati ako naman pinagluloko mo? Paggalit na sabi ni Aubrey. Matapos ang lahat, hahayaan mong tumapak ulit dito yung Jonas na yan? Bulalas pa niya. Friend, magpapakatotoo lang ako ah. Huwag ka sana magalit. Si Jonas pa din ang tatay ni Athena at Venus. Huwag natin alisin yun sa mga bata. Karapatan din yun ni Jonas. At isa pa, hindi naman ibig sabihin na makikipagbalikan ka sa kanya, 'di ba? Makatotohanan naman ang binitawang mga salita ni Sandra. Tila napatigil naman si Aubrey sa mga tinura ng kaibigan. Alam nito na tama naman ang lahat ng sinabi ni Sandra. Past is past, friend. Kung di mo siya magawang patawarin, gawin mo na lang para sa mga bata. Masinsinang dagdag pa ng kaibigan. Nakapag-isip-isip si Audrey dahil sa mga katagang yun. Marahil ay mas makakabuti nga na hayaan niyang makita ni Jonas sa mga bata. Siguradong mas mainam din ito upang kahit papano ay maibsan ang galit nito sa lalaki. Pagkaraan nga nito ay pinaalam na ni Sandra kay Jonas ang mabuting balita. Pinayagan na siya ni Aubrey na dalawin nito ang mga bata. Kung kaya't maaga pa lang ng Sabadong yun ay naroon na si Jonas. Nananabik na makita ang kambal pati na din si Aubrey. Magandang umaga, Aubrey. Bati ni Jonas habang may dalang bouquet of flowers at ilang gamit na pambata. Napaismid naman si Aubrey at napairap habang dinuduyan ng kambal. Bakit may dala ka pa niyan? Kaya ko namang mag-provide para sa mga anak ko. At may pabulaklak ka pa talaga. Sabay irap nito. Ganyan mo ba ako babatiin? Nakangiting sagot naman ni Jonas. Tila naman kinurot ang puso ni Aubrey nang muling masilayan ang mga ngiti ni Jonas. Ayan ka na naman, Aubrey. Magpapaloko ka na naman. Bulong niya sa sarili. Ano yun? Sabi naman ni Jonas na tila narinig ang bulong ng babae. Wala. Sabi ko, bakit may bulaklak ka pa? Sabay pamewang nito. Para sa'yo sana. Inabot ni Jonas ang hawak ng mga rosas kay Aubrey. Napilit naman itong tinanggihan. Akala mo naman makukuha mo ako sa mga ganyan-ganyan. Magtigil ka nga. Pinayagan na kita makita ang kambal. Baka gusto mong sipain kita palabas. Welta naman ni Aubrey. Inilapag na lamang ni Jonas ang mga bulaklak sa lamiseta. Nang biglang umiyak ng sabay ang kambal. Kaagad namang binuhat ni Aubrey ang isa sa kambal. Ngunit mas lumakas pa ang iyak ng naiwan sa duyan. Kung kaya naman ay binuhat din ni Jonas ang isa. Sabay nilang pinapahele ang dalawang batang umiiyak habang tila sumasayaw. Naabutan naman sila ni Sandra sa ganoong posisyon kaya't binuyo pa niya ang mga ito. Uy, parents na parents kayong dalawa ah. Pangiinis pa ni Sandra. Napangiti naman si Jonas sa tinura ni Sandra habang si Aubrey naman ay tila namula at nahiya. Tumigil ka dyan. Pinandilatan ni Aubrey ng mga mata ang kaibigan.
Naging mas madalas ang pagbisita ni Jonas sa kanilang bahay. Halos araw-araw ay naroon ito. Araw-araw ay may dala itong bulaklak para sa kanya. Nang gabing yun, pinapatulog nito sa crib ang kambal habang kumakanta pa ng isang lullaby. Nasa kusina naman si Aubrey at Sandra habang pinagmamasdan ng mag-ama. Friend, sa tingin mo, totoo kaya yung sinabi ni Jonas na dahilan kung bakit siya biglang nawala? Pagdadalawang isip ni Aubrey. Oo, naniniwala naman ako sa mga dahilan niya. Kasi kung hindi yun totoo, sa tingin mo ba hahanapin ka pa niya? Sa gwapo niyang yan, for sure, hahanap na lang niya ng iba, no? Ibig sabihin, mahal ka talaga niya. Oo, may pagkakamali siya. Mali na hindi niya nasabi yung patungkol sa nangyari sa pamilya niya. Baka din naman ayaw lang niyang mag-alala ka pa. Paliwanag naman ni Sandra. Sa tingin mo, dapat ko siyang bigyan ng second chance? Makahulugang sambit ni Aubrey. Nang mga sumunod na araw, mas naging magaan ang pakikitungo ni Aubrey kay Jonas. Hindi na pabalang ang mga sagot nito sa lalaki. Nakukuha na din itong makipagbiruan kay Jonas. Kapansin-pansin, nakakaiba ang saya ni Jonas, lalo na't sabay nilang inaalagaan ang kanilang kambal. Nang nakatulog na ang kambal ay masayang pinagmasdan ni Aubrey sina Athena at Venus, na tila mga natutulog na anghela. Marahan naman siyang nilapitan ni Jonas. Aubrey, hindi pa din nagbabagong nararamdaman ko sa'yo. Mula nung araw na makita kita sa restaurant hanggang ngayon. Araw-araw akong hihingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Araw-araw ko din sasabihin sa'yo na mahal kita. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Aubrey. Masinsinang wika ni Jonas. Handa akong pakasalan ka, Aubrey, kahit sa ang simbahan. Sa totoo lang, Jonas, masaya na ako sa mga kambal. Hindi na ako naghahangad na mag-asawa pa. Masaya ako sa ganitong setup natin. Malumanay na sambit ni Aubrey. Ramdam nito ang pag-ibig ni Jonas at alam din ito sa puso nito na ganun din ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ngunit pilit siyang pinipigilan ng isip nito na baka maulit muli ang pangyayari noon. Ayaw niyang masaktan pang muli. Malungkot naman ang umiti si Jonas. Naluluha ang mga mata nitong tumugon kay Aubrey. Naiintindihan ko, my love. Naiintindihan ko. Sabay ang pagbagsak ng mga luha nito. Marahan na inangat ni Aubrey ang mukha ni Jonas. Saka nito pinunasan ang mga luha nito. Hintayin mo munang maghilom ang mga sugat ko. Sinserong bika ni Aubrey habang naluluha na din. Tila nabuhayan naman si Jonas ng tinura ni Aubrey at napangiti. Oo, hihintayin kita, Aubrey. Kahit hanggang pagputi ng mga buhok natin. Masayang tugon naman ni Jonas. Matsagang naghintay si Jonas kay Aubrey. Matsaga niyang hinintay na tuluyang maghilom ang mga sugat na siyang dahilan. Lumipas ang 4 na taon at hindi pa din nagbabago ang pangako ni Jonas kay Aubrey. Araw-araw itong may dalang bulaklak sa tuwing dumadalaw at ngayon ay nadadagdagan pa ng laruan para sa mga bata. Jonas, tigil-tigilan mo ng pagbibigay ng bulaklak. Punong-puno na tong bahay, oh. Baka mamaya, pamugaran na kami ng bubuyog dito. Pagbibiro pa ni Aubrey. Daddy, thank you po sa mga toys. Sabay na wika pa ni na Athena at Venus habang sinalubong ang mga ito ng yakap ng ama. Ang bilis nga ng panahon at naglakihan na ang kambal. Mas lumabas pa ang angking ganda ng mga bata na kawangis ng kanilang ama. Ay nako Jonas masyado mong ini-spoil yung mga kamukha mo. Dagdag biro pa ni Aubrey. Sabay naman na natawa ang mag-ama sa biro nito. Sa loob ng 4 na taon, malaki ang pinagbago sa buhay ni Aubrey. Dahil sa kanyang pagpupursige sa buhay ay unti-unti na ngang nagbago ang kanyang buhay. Nakabili na ito ng sarili niyang bahay at lupa. Maliit man ito ngunit sapat na ito para sa kanilang mag-iina. Napagtapos na din ito ang kanyang kapatid sa pag-aaral. At may sariling bukirin na rin ang kanyang mga magulang sa Cagayan. Paminsan-minsan nga ay bumibisita sila doon upang makita ang kanyang mga magulang at kapatid. Maya-maya naman ay nakatanggap ng tawag si Jonas mula sa kanyang ina sa US. Bahagya itong lumayo patungo sa veranda upang makausap ng masinsina ng ina. Sa takbo ng usapan nila ay tila seryoso ang usapan ng mag-ina. Mababasa sa mukha ni Jonas ang pagkabahala. Pagbalik nito sa sala ay kaagad niyang ipinaalam ang balita kay Aubrey. Aubrey,
May gusto akong ipaalam sa'yo. Seryosong pagkakasabi ni Jonas. Napatungo lamang si Aubrey at kinakabahan. Pinapabalik ako ni Mama sa States dahil may naging problemang negosyo namin dun. Ako lang ang maaaring umayos nun kaya magpapaalam sana ako sa inyo. Sabi pa ni Jonas. Siguraduhin mo lang na babalik ka, Jonas. Dahil kung hindi, wala ka na talagang babalikan. Nakabusangot na sabi pa ni Aubrey. Bangako, babalik ako, Aubrey. Sabi pa ni Jonas. Dapat lang, dahil papakasalan mo pa ako, 'di ba? Sabit ni Aubrey. Nanlaki naman ang mata ni Jonas sa mga sinabi ni Aubrey. Ibig sabihin ba nito? Sinasagot mo na ako? Pagkukumpirma ni Jonas. For the second time around, after 4 years. Yes. Yes. Pinapatawad na kita. At yes, dahil mahal kita. Matamis na sagot ni Aubrey. Nagbunga nga ang mahabang pagtsatsaga ni Jonas na makamtan lamang ang napakatamis na oo ni Aubrey. Sa pangalawang pagkakataon nga, matapos ang mahabang 4 na taon, ay nakamit nito ang hinahangad nitong pag-ibig ni Aubrey. Kaagad na hinagka ni Jonas ang mga labi ni Aubrey. Ang tagal niyang hinintay na muling matikman ang matatamis nitong labi. Lubos ang nadaramang kaligayahan ng dalawa ng mga sandaling yon. Kahit naman walang muwang ang kambal, ay niyakap naman ng mga ito ang kanilang mga magulang. Kalaunan nga ay nagpakasalang dalawa. Simpleng kasalang punong-puno ng pagmamahalan. Naging bahagi ng kasalang yon bilang flower girls ang kanilang mga anak na sina Athena at Venus. Naroon din at sumaksi sa kasalang yon ang kanyang matalik na kaibigan na si Sandra, ang kanyang mga magulang at kapatid, pati na rin ang ina ni Jonas at ang kuya nito. Walang pagsidlan ng kaligayahan ng dalawa, sapagkat saksi ang kanilang mga mahal sa buhay sa pag-iisang dibdib na ito. Hindi lubos akalain ni Jonas na siya'y mapapatawad pa ni Audrey at mamahalin sa ikalawang pagkakataon. Ang kanyang pagkakamali ay pinagbayaran niya ng 4 na taong panunuyo kay Aubrey. Hindi naman niya ito pinagsisisihan. Bagkus, mas lalo nitong pinatatag ang pagmamahal nito para kay Aubrey. Ito na marahil ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Aubrey, ang pakasalan ng taong naging ultimate crush niya. Naging kanyang nobyo, taong nang iwan at sumugat sa kanyang puso, at ang taong muli niyang minahal. Nakita niya ang pagiging responsable at pagmamahal ni Jonas hindi lamang sa kanya, kundi pati na din sa kambal. Nakita nito ang pagiging determinado nitong mahalin lamang niyang muli. Maraming pinagdaanan sa buhay si Aubrey. Nabigo, nasaktan at umibig muli. Sa lahat ng ito ay hindi siya bumitaw sa pananalig sa Diyos at nagpupursige itong ituloy ang laban sa buhay. Sa ngayon ay buo na ang kanyang pagkatao sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, sina Athena, Venus at ang lalaking sumugat man sa kanyang puso ay siya ring humilom sa mga sugat nito. Natutunan kong magmahal at masaktan at magmahal muli sa iisang lalaki. Natuto akong magbanat ng buto at magsikap para sa pangarap ko at sa pamilya. Hindi ako nawalan ng pag-asa sa buhay, kahit madalas ang hirap at pasakit. Ngunit alam mo kung anong natutunan ko sa lahat ng to? Ang maging matatag at maniwala sa tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig, kahit pa sa ikalawang pagkakataon. Aubrey. Sa gitna ng altar, habang dahan-dahang hinahawi ni Jonas ang belo ni Aubrey, ay napagtanto nito ang angking ganda ng babaeng kanyang pinakasalan. Naiyak ito sa tuwa habang marahang hinagkan ang mga labi ni Aubrey. Wakas. Shout out na naman po tayo sa ating mga suking tagapakinig. Shout out po kay Mekmek from Medina, Saudi Arabia at sa lahat ng mga OFW sa Saudi. Dory Tenko, Florina Fiel from Qatar at sa lahat ng mga OFW sa Qatar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan, sa Dear Siren.